Coleta na parang tinatanong niya anong nangyari, bakit nalipat si Bryce Hernandez na hindi siya nakonsulta. Paano po ba usually yung proseso nun? Ano pong nangyari, sir? Wala naman sa rules na ako dapat konsultahin ko siya. Oo. Ang Diba, tama! Diba? Wala po sa rules na dapat konsultahin siya. Walang ganun eh. Senate President ang may may cargo nun eh. Oh. Saka, nung gabi na nung September 9, hindi na siya chairman ng Blue Ribbon. Ba't siya Oo. Ano pang pinuputok ng butsi mo? Hindi ka na chairman ng Blue Ribbon. Diba? Oo. konsulta eh? Sa totoo lang, Tito Sen, yun yung sinasabi ko, Oh. sinasabi ko kila Marisol kanina. Parang sanay ako na kapag syempre, kung sino nasa majority, yun na yung mas susunod eh. Yes. Diba? So kaya nagugulat kami doon. Diba? Yan ang ginawa nila sa impeachment. Ngayon umiiyak kayo. Hindi ba kayo ginagamitan ng puwersang maiging-maigi? Iyakin pala. Hindi pa nga kayo ginagamitan ng puwersa na ginawa nyo sa impeachment. I will dismiss the impeachment of BP Sara. Oh, pinilit nyo. Nagbida-bida ka. Oh, nagbida-bida ka. Anong ginawa sa'yo ni Lacson? Isang tayo lang ni Lacson. Anong sabi? Wala namang motion to dismiss eh. Kahit anong libro basahin nyo, nasa ng rules na may motion to dismiss. Cayetano, lagi dito, dali. Cayetano, dito. Ano yun? Ba't ganun? Basahin mo yung GC. Nasa GC. Pinorward ko sa GC. Sabi ni Tito Sen, motion to table. Your Honor, I hereby declaring motion to table. Nabasa nila sa GC. Your Honor, archive, motion to archive. What the fuck? Diba? Ganun kayong mamwersa. Harap-harapan ngayon. Iyakin. Daing DDS ngayon Ako ba target nyo? Hindi nyo ako papaiyak tanga. Kamag-anak ko si Tito Soto, mga bobo. What the fuck? Worst Senate President? Oh my God, I will just reply to you, stupid motherfucker. The worst Senate President in the history of the politica in the Philippines is Chis Escudero. I have some example to you, stupid motherfucker. Number 1. The stupid, the moron Senate President in the history is Chis Escudero. He himself disobey the Constitution and the content inside of it. Stupid motherfucker. What the fuck? That's the stupid Senate President in the history. Fourth week, fourth month, forever. No caucus, hocus pocus. And most of all, receiving money from the contractor. Stupid motherfucker! Pagaling mo si BBM?
No joke. How can you receive money from the contractor amounting to 30 million, then your lifestyle is buying 1 million ring for your wife? How can you do that to the Filipino people? Imploring the aid of the Almighty God. Huh? How can you live in a lavish lifestyle where the money came from? Huh? Stupid. What the fuck? Sa kanilang mga speech kanina, Tito Sen. Kaya nga, lalo na nga yung lalo na kapag yung power sa rules mismo ay nasa Senate President. Oh! Sabi ni September 8 ang sulat, kaya nga ibalik sa Senate, hindi sa PMP. Iyak pa! Ano ka ba? Alimuong ka na lang dyan eh. Okay? Wala na. Cross out, pag kinoss out ni Lacson yan, the new Blue Ribbon Committee, wala ka nang magagawa kundi umiyak. Ma'am Brenda Barton, shout out. Oh, ano yun wala akong bina-violate na rules doon ha. Yes. It's just a matter of Kinonsulta ba ang chairman? Malinaw ang kinonsulta kasi yung speaker. Bakit ka kukonsultahin? Bakit ka kukonsultahin? Umapalag ka pa eh. Hindi ka na nga eh. Panalo na sila Lacson eh. na sinunod ko lang kung ano yung mga patakaran na kadalasan kung hindi man sa Oh, 'di ba? Yan po ang pinipilit nila. Kasi po, eto pong si Bryce Hernandez nakawala. Yun po ang masaklap eh. 'Di ba? Nyolo, hirap na nga ako suot at English mo, wala pa sa kalahati. Huwag na tayong mag-like. Huwag na kayong mag-like. Sabihan nyo sila. Huwag kayong mag-like ha. Huwag kayong mag-like. Huwag nyo pipindutin yan. Pusang. Huwag nyo pipindutin. Huwag nyo pipindutin yung like. Okay, magmatigasan tayo. Huwag nyo pipindutin yung like. Okay. Okay. Huwag na kayong mag-like. Huwag na kayong mag-like. Huwag nyo pindutin yan ha. Oh, kita mo? Kita mo, umangat? Gusto ganun eh. Gusto binabaliw eh. Gusto ganun eh. Baligtad. Baligtad iisip yata eh. Diba? Mga ka-rules, WH Worldwide, David Ramirez, shoutout sa inyo, mga umabol. Yung mga umabol nga, Alex Gatsucherena, shoutout sa Roweno Bola. Tiger Eye, shoutout sa Annalyn Bandong. Ayan. Doon muna kayo. Pumunta muna kayo sa EDSA. Doon kayo sa... Huwag kayo sa SMNI. Samahan nyo si Suraida doon. Nagsisigaw. Nagsisigaw sila doon. Doon sumigaw sila na pababae si Bongbong Marcos. Umuwi na ang mga tao. What the fuck? Rowena Dulay, shoutout. Ayan lang, shoutout. Mamaya shoutout ko uli kayo. Diba? Hoy, Ma'am Kuesya, Baby Leonorda. Maraming salamat po, Ma'am Baby Leonorda. Init ng suot ko. Ayop kayo, wala kayong like. Ma'am RR Gem. Pawis na ako. Ba't ko na naman ba naisip to? Ayop talagang buhay to. Init. Jeng Potpot. Sweet Sense. Aileen Satelo. Init.
Huwag magalaw. Pag ganito pa eh. Talaga. Init. Di ba? Kasi po, nakawala si Bryce Hernandez. Na hindi nila... Ito mapapansin ninyo, May papapansin ako sa inyo. Wala pong... Hindi po kami nagre-record kasi Ma'am Christy Jam, MG. Thank you, Ma'am Christy Jam. Sa bidding. At Mr. Diskaya, I seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung mapagbagang klatsyo tukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement? Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay summary po. Hindi ngayon, basta kailangan maipadala ninyo. Kita mo? Parang parang pinapalabas nila na hindi na dito sa committee ito, pinapalabas nila na hindi pa nila kinakausap si Sara Diskaya, sila mga Diskaya. Paano hindi nyo kinakausap? Nag-ano na kayo ng immunity? Ay, Criseline Vasquez, thank you. Arlen Saking, pangkape mo, Nyolo, nababasag na boss. Basag boses ko ngayon, pagod ako ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo nung alleged commissions. Magagawa po ba ninyo yon? Kailan po ninyo gagawin? Asa po, ipapaasa po namin. Sige po, salamat po. Other members who... Senator Rapi, baka meron... Kailan po kayo nagsasawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Napakaganda ng tanong kasi nga planado na eh. Di ba? Napakaganda ng tanong. Bakit yun ang tanong? Napakaganda ng tanong. Tsumempo naman. Bakit? Kasi nga kasama sa package yun. Kasama sa package yun sa pakikipag-usap nila kay Diskaya. Di ba? Kasama sa package yun. Ikaw ba, sasabihin mo to? Sasabihin mo to? Ha? Pero, eto babanggitin mo, opo, ang bibigay ko sa'yo, state witness ka na, immunity. Kakausapin namin ng DOJ. What the fuck? Diba? Pare Eduardo, thank you. Kanta ka lang katapat ng cracking voice. Kaya nga eh. Thank you, pare. Diba? Diba? Yun eh. Lumalabas lahat ngayon. Lumalabas nga at ngayon. Bakit? Nabuko ni Tito Soto at Lacson. Ko po kasi nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. Anong in-offer? Di immunity. Paano yung nakakawa yun? Yun ang punto natin eh. Paano yung nagagawang ofera ng immunity? Diba? Paano yung nagagawang ofera ng immunity? At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, hindi dapat most guilty. Sino ang guilty? Si Romualdez. What the fuck? Patayin mo si BBM. Jojo. Diba? Narinig nyo? Sa affidavit, sinong most guilty doon? Si Romualdez. Diba magkakadugtong? Kasalanan kasi ni Romualdez ang flood control. Kaya si Romualdez ang most guilty. Kaya pasok daw sa state witness ang Diskaya. Amazing.
Kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Oh, Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta nakita nyo? Immunity, men! Binanggit lang si speaker! Di ba? Binanggit lang si speaker! Immunity ka na! Oh, sige na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. kita mo? State witness ka agad! Oh! Siyempre, lahat ng tao, speaker ang nasa utak lahat. Speaker na. Eh, hindi nila alam. Nangangalap na ng pirma si Tito Soto. Yung bote na lang pumasok si Tito Soto. Kung hindi po pumasok si Tito Soto, bulag tayo sa script. Di ba? Bulag tayo sa script. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair. Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Unang-una, I would like to... Walang kwenta yan. Hindi naman niya pwedeng Si ganyan po kasi gumagamit ng lahat po ng Yun. po alam isang hand o isang tayo. Halos rate is lahat ngayon. Hindi ko makita eh. Nandito ba? Even hindi na po. Tinuturo niyo na lang kung pwede po. Sige ba? Ayan. continue. Hernandez. Tingnan mo. Because I... Pre-endly. Anong hiram kang lisensya? Yes, Your Honor. Oh, anong project 'yon? What is this? What is that? Grabe, no? Halatang-halata si Jinggoy dito eh. Oy, ma'am, happy birthday to us. Tomorrow, September 13, PBBM. God bless. Thank you po. At kung mapapansin nyo po, wala pong sinabi si Diskaya. Wala pong pinakita si Diskaya na ebidensya. Kumpara nyo po kay Bryce Hernandez, ngayon lang natin nakita yung lamesa na pera. Wala po tayong pinakitang ebidensya si Diskaya, nagbulungan lang ang mga hayop na impacto. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris. Bali, kaya po... Yung po ay kay Kong Roman Romulo, sabi ni... nasa ng ebidensya? Wala. Samantalang si Bryce Hernandez, eto po, nakuha po sa Bulacan District. Sa office namin. Eto po, ang disappearing messages ni Joel Islord. Eto po si Bernardo kasama namin. Kumpleto. Yun ang ebidensya. Eto, anong ebidensya? Sabi po, speaker, lasing kami. Sabi po, wala kinagat ng Blue Ribbon nang walang ebidensya. Ganun po kaina ang senador ng Blue Ribbon natin dyan. Buti na lang po napalitan ngayon. Naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5% para sa sino? Yun na sa taas. Kadalasan po open secret naman po ito eh. Secret na open. Ito, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Ikaw, Speaker. Grabe, Speaker. Siyempre, napagano yung Pilipinas.
Oh, dapat kung matalino ka senador like Miriam Defensor Santiago, nasa ng ebidensya mo. Kaso scripted eh. Scripted. Hindi nila kinukuha yung ebidensya. Kinukuha nila yung kwento ng script. Oh. Opo. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, NEP, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Alright. Nandito na si Mr. Chair, may masingit lang ako, Sen. Tanungin ko lang si Curly Discaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa ni D.A. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yon kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang. Yung parking fee. Galing ng script, no? Siyempre, pag ano yan, ligtas na sila Jinggoy at Joel. Di ba? Ligtas na sila Jinggoy at Joel yan. Oh. Di ba? Ligtas. Po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po yung nagbibigay. Ako tsaka ako, para gawin pong control. Nasa GS Lamborghini. Era. Tama si Jinggoy. Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka ron sa tindahan ng kotse. Tinuro lang ng asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Mapapaisip ka. Yung mga ganyang kwento, sino kaya nakakaalam? Diba? Mami Irene, thank you. Daddy Armin. Mapapaisip ka. Yung mga ganyang kwento, tinurulan ng asawa mo, mapapaisip ka. Binili ko cash. Sinong makakaalam ng ganyang kwento? Sige nga. Kanino manggagaling na mapupunta kay Jingo yung kwento? Tama, si Ma'am Linto Mori. Di si Henry Alcantara. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Sino nagbibigay ng info kay Jinggoy? Sino pa ba? Kasi sisirain nila to eh. Si Bryce Hernandez, sisirain nila. Walang tanong kay Henry Alcantara. Noorin nyo yung video. Ang tanong kay Henry Alcantara, walang kakwenta-kwenta. Siguro, habang nasa DPWH Bulacan sila, anong sabi ni Bryce? Pare, bumili kami. Yung pera natin nakurakot. Puta, bumili kami ng Lamborghini. Oo, talaga. Oo, boss, bumili kami. Tinuro lang ng asawa ko. Binili ko na. Diba? Sino pwedeng kausapin ni Bryce Hernandez na maikukwento niyan tinuro lang ng asawa ko, binili ko? Sino? Siyempre yung kapwa niya kurakot. Yung kasama niyang boss.
yung kasama niya sa District 1 na yun ang nagbibigay kay Jinggoy. What the fuck? Oh. Sino magkukwento na pumasok si Bryce Hernandez sa Ferrari? Sino? Si Alcantara. Oh. Sino nagpipid kay Jinggoy? Siyempre, ang nagpipid kay Jinggoy, yung hindi niya kilala. Sino hindi niya kilala? Ayan oh. Oh. Yan ang hindi niya kilalang nagpipid sa kanya. What the fuck? Diba? Pag may katrabaho ka, doon ka lang magkukwento. Pag nasa bahay ka, doon ka magkukwento. Either of the two. Oh. Either of the two lang. Doon lang manggagaling ang info. Ang tawag diyan sa mga kwentong ganyan ay mga usapang tsismisan. Pero yung usapang tsismisan nakakarating sa senador, sino kaya ang magkukwento? Ha? Isipin nyo yun. Sino magkukwento na makakarating pa sa senador yung tsismisan? Siyempre, may nagsasabi niyan, ang daming empleyado ng DPWH. Si Bryce Hernandez, pwede niya bang ikwento yan sa mga matitinong empleyado? Bumili ako ng Ferrari. Anong sasabihin ng matitinong empleyado? Anong sasabihin ng matitinong empleyado? Ha? Masasyak? Diba? Ha? Paano ka nakabili niyan? Pero kung ikukwento mo yan kay Henry Alcantara, boss, nakabili na ako ng Lamborghini, yung pangarap ko, dahil sa ninakaw natin. Paano mo nabili? Paano mo nabili? Nagturo kasi, tinuro niya lang, binili ko na, boss. O, tara na, sugal na tayo. What the fuck? Criselda pare, thank you. Oh, ngayon. Anong istorya? Paano nakarating kay Jinggoy? Tingnan mo, pakinggan niyo yung mga kwento. Mga imposible nang makarating sa senador. Totoo yun, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect, Senator Sherwin. Kita mo? Tinitira niya, sisirain niya na eh. Didikdikin kita, boy. Hanggang sa makontempt ka. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Nagpunta po kami isinama po ako ni Ano Boss. ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor, sasagutin ko po ng binigyan lang po kami ng membership number. I am asking you, what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Huwag ka magsisungaling. Di ba ikaw to? Kita mo? Kumpleto si Jinggoy. Para siya ang angat. Kumpleto eh. Kumpleto siyang ebidensya galing kay Henry. Tapos si Henry nakaganon lang. Ano ka ngayon, bata? Ano ka ngayon, bata? Ganyan po talaga kapag katulad ka ni Bryce. Mala Janet Napoles, kapag bagman ka, ikaw po ang ididiin. Bagman ka eh. Ikaw ang umaano ng pera eh. Bagman kasi si Bryce eh. Siya talaga ang ididiin. Si Henry Alcantara ang nagpapamudmod sa mga politiko. Kaya nga may mga picture eh.
Di ba? Kaya nga may mga picture eh. Believe po. I believe. Ay, anong pangalan nakalagay dito? Siyempre, eto, nagulat na to si Bryce. Paano nakuha yan? Hindi nakuha sa casino yan. Yung iba lang. Pero yung ibang info, hindi sa casino nang galing yan. Hindi sa casino nang galing yan. Yung mga chismis, yung mga pwedeng dalawa lang kayo nakakaalam, nakakalabas, imposible na yun. No page, pakita mo. Siyempre, nagulat siya. Paano nakuha to? Tangina mo, boss. What the fuck? Diba? Ngayon, tapos na yan. Punta tayo sa Kongreso. Nung pumunta sa Kongreso, ano na-observe nyo? Talagang dinidikdik niya si Henry Alcantara. At doon naman, hindi na makapagsalita si Henry Alcantara. Diba? Oh, hindi na doon makapagsalita si Henry Alcantara, nagkakapilipit na yung dila. At ang mahirap pa doon, nagsasalita yung Bryce Hernandez with evidence. Yun ang pinagkaiba. Boom! And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. Patayin mo si BBM. No joke.